simbahan sa Santa Rosa. Meron po sila binapala sa simbahan. At si Pastor po ay aming nilitahan niya po. First time po makarating sa kanyang simbahan. Siya naman po, first time nila makarating din dito. At the same time, first time din nila na buong pamilya po sila na overnight po sila sa Sanera. Kaya po sila nag-overnight na tulog kasi ayaw niya pali. Pastor do it, you preach, don't worry. Pagpalakapa po natin, Pastor Papa, si Pastor na po, Ay, pwede na ba ito? Bubuksan ko na ito. Check. Okay, magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako'y naniniwala na mga interesado sa Diyos ay interesado sa salita ng Diyos. Alam nyo, mahal na mahal kayo ng pastor nyo. Ako din, personally, naunawaan ko, dito po ay may mga lugar na malalayo. Talaga po napakahirap na kapag nag-overtime, ay iiyak kayo. Pero hindi ho nakakayak ang salita ng Diyos. Katanghalian tapat ng month Abib, nang ang Panginoong Jesucristo po ay naglalakad, pasan-pasan niya yung kaputol na kahoy na pagpapakuha na siyang magiging krus. At hindi umiyak ang Panginoon. Ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mahal kayo ng pastor nyo. Pero sa totoo lang, ang ganda ng mensahe. Nakaka-challenge. Ang mga magulang, ang mga bata po na ipapanganak, hindi makakapamili ng magulang. Alam niyo ba yun? Pero hindi natin kinukundin kami mga magulang. Hindi rin kami nakapamili ng aming magulang. Ganun pa man, kapag tayo po ay sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi yun ang mensahe ko, akin lang pinapaalap na bless ako, ay mapapaayos po ang buhay natin. So alam nyo, sapat na yung mensahe yun. Ako lang inaimbitahan, pero sapat na po yun. Baunin po ninyo yun sapagkat ako personally, nakakuha ako ng aral doon. Ang isang negosyanteng kagaya niya, may natututunan po ako. Hindi ko man kayo personally, sir, kilala, pero maganda. Christian, Spatter? Wow, ang ganda nun sa church. Christian Spatter, gano'n pa man, hindi na ako magpapakahaba ng adlib kasi paninindigan ko, pero ito imposible. Paninindigan kong matapos ng 12:00. Sa amin kung matapos ako 1:00, ay sa amin yun. Ay ako nakikipanimbang lang dito, so purihin ang Diyos sapagkat may salita pa ang ating Panginoon. Pwede ba tayong tumayo po tayong lahat? Samahan niyo po ako sa salita ng Diyos sa Acts chapter 4. Actually, anak, hindi yan. Nasa si Joshua. Yung kabila na lang, yung kabila. Acts chapter 4 verse 31. Para magkasya. Kasi kung yan po, aabutin tayo ng Lunes. Acts chapter 4 verse 31, nakita nyo na po? Amen? And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Dalangin ko po, Panginoon, sa tanghaling ito na kayo po ang patuloy na magpapala. Ang iyong banal na salita, inyong pakibasbasan, at salamat po sa privilege na kami po ay mayroong ganitong pagtitipon. Salamat po, bagaman sa panahon po ng Book of Acts at sa panahon ng mga apostol, persecuted po sila. Kami rin naman ay persecuted kung kami po ay maglilingkod sa inyo. Dapat tulungan mo po kami na maunawaan namin ang ministry, at salamat po sa mensaheng narinig namin, Panginoon. Ito po ay patuloy na maging stepping stone namin upang sa ganun, Panginoon, kami po ay maging kalugod-lugod sa inyo, matutunan po namin ang pagsunod sa inyong kalooban. Pakilinisin po nyo kami at patawarin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang Blessed Bible Baptist Church, panguna ni Pastor Chody Marquez and family, at ang mga manggagawa dito, Panginoon. Salamat po sapagkat hindi namin matitis na hindi namin kayo kausapin bago kami mangaral, sapagkat hindi kami ang gagawa ng mensahe kundi ikaw, Panginoon. Salamat po, nawa nga po o Diyos ay mag-sink in ang mensaheng ito sa bawat isa sa amin. Samahan niyo ang iyong balingkod, matapos ko po ito ng 12:00. Ito po aming dalangin in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, please visit it. Magandang tanghali, Pastor Oliva, Pastor Marquezes, and Samuel. Sir Samuel Lee, marami po sa inyo po lahat, mga pastor. Hindi na ako magpapaka-adlib, at importante ang mensahe kaysa i-introduce ko pa ang sarili ko. Ako po ay hindi na magpapakilala, pero ako po ay pastor ng Santa Rosa City.
Pangarap ko po kasi na sumali sa Miss Universe kaso hindi ako qualified. Kaya yun naman lamang, expression man lamang ay magawa ko. At yung ginagawa ko kapag gutuman na, kapag iyakan na, yon. Kaya hahaba ang mensahe. Now, dito po sa verse 31, mga minamahal, mga kapasturan, ang sabi dito, and when they had prayed, the place was shaken when they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Pastor, ang tinutukoy po dito, yung atin pong fellowship, kaya tinatanong ko sa inyo, Pastor, ano ba ang okasyon? Ito we merge, ito parang reunion every quarter. So, ang ganda, nakakabanal na inggit po rito sapagkat yung lahat ng bunga nyo, Pastor, itong kaibigan kong ito ay pastor mo. Pambira, congratulations, ano? Lahat yan, bunga mo. Ha? Sa Bima Judgment, Pastor, congratulations. At sa Bima Judgment ay, ito, may part, si Sir, sapagkat yung kanyang binanggit na mensahe kanina ay malaking impact sa ministry. At dahil, mga kapatid, kung atin pong titingnan ang konteksto, hindi ko na po ito kahahabaan, magsimula tayo sa chapter 2. Nahiwala naman kayo. Kukwento ko na lang, tulad ni Pastor. Doon po sa chapter 2, on the day of Pentecost, yung po'y pista ng tinapay na walang libadura, ay na-filled sila ng Holy Spirit. At yun pong mga taga-iba't yung lugar na nakarinig ng Ebanghelyo sa pangangaral ni Peter at ng labing dalawa na sila dito, no? Dahil lang sa Acts chapter 1 ay napalitan na si Judas. Si Judas ay nasa impyerno na pero siya'y baptist, okay? At napalitan na ni Matias dahil si Matias ay aktibo sa gawain from the baptism of John the Baptist since the beginning of Jesus Christ in and out in the ministry. Yung pioneering member, kaya si Matias po ang napapalit po kay Judas. At dito po yung na-filled sila ng Holy Spirit. Now, nais ko lang sabihin sa inyo ng mabilis, ngayon, may baptism kayo, Pastor, ano? May Lord's Supper pa. Pasensya na kung may Pentecostal sa inyo, ano? Sa Pentecostal, pagka ikaw ay hindi na-baptize ng Holy Spirit at hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka saved. Meron pong tinatawag na baptism by the Holy Spirit, that is upon our salvation. Tayo mga baptist ay baptized ng Holy Spirit since Jesus came into our hearts. Amen. Saved po tayo. Pero yung baptized ng Holy Spirit at na-saved, dapat ma-filled ng Holy Spirit. At dito pa mga kapatid, sa pangangaral nila, 3,000 souls got saved. At makikita natin ang congregation, yung crowd, walang nag-oppose. Sapagkat dito sa pangangaral ni Peter, sa kanyang pangangaral dito, sa 3,000 kaluluwa, nangabautismuhan yung 3,000, napadagdag sa 120. Datapat, kung makikita nyo, walang persecution. Pakatalastasin niya ng buong angka ni Israel in verse 36, na itong si Kristo ay ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, na inyong ipinako sa krus. At nangasaktan ang kanilang puso. At nung sila yung mga saktan sa preaching ni Peter na parang ang pastor nyo, anong gagawin namin mga kapatid? Sa halip na magtampo, magrebelde at hindi na umattend, ano daw gagawin? Eh di magpabautismo. Sa pangalan ni Jesus. Bakit hindi sa Trinity? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Sapagkat dito po, yung mga nagtakwil at nagpapako kay Kristo, kailangan patunayan nila na kung talagang ligtas sila, doon sa kinamumuhian nilang Kristo, magpabautismo sila sa pangalan noon. Eh tayo naman ay church na. So, baptism in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Wala pong problema doon. Yung mga Hudyo kasi galit kay Kristo. Pero kung talaga sumampalataya ka kay Kristo, ibautismo mo yun sa pangalan niya. Patunay na ito po'y assurance of salvation, ito po'y manifestation of their genuine salvation. But listen up, dito sa chapter 4, pagkatapos na maligtas ang 3,000 kaluluwa, dito sa chapter 3, si Peter at si John, yung gawi po nilang pagiging mapanalanginin, ay ibinalik. Sapagkat kung itatanong ho ninyo, ayokong humaba dito, no? Kung itatanong ho ninyo, nung si Peter po, sinabi ng Panginoon, ako ay dadakipin at mangangalat ang mga tupa, dadakipin ang pastor. Ang sabi ni Peter, Panginoon, sasama ako sa iyo, handa ako sumama mula sa bilangguan hanggang sa libingan. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, Pedro, hindi may pagka-EPJ eh. Sinasabi ko sa iyo, Pedro, na hindi titilaw ang manok hanggang sa may 3 beses mo akong maikaila. Hindi ho si EPJ yun, si Jesus Christ yun. Ngayon, alam natin na nangyari.
Na si Peter po, nung dakipin sa Mount Olives ang Panginoong Jesucristo na hindi man lang sila makapanalangin kahit isang oras, inaantok. Hindi nila nauunawaan ng ministry at nangalat po ang mga apostol at si Kristo ay dinakip. At alam niyo ba mga kapatid, dati-rati kabuntot, kasama, involved, surrendered si Peter sa Panginoon, kasama ng Diyos. Pero nung siya po yung mag-backslide, he followed the Lord Jesus Christ afar off. Ano bang title natin? Wala pa palang title, nagmamadali ako eh. When the church are spirit-filled together. Dahil ito'y churches, mga mission at mga na-organize na kapag tayo po'y sama-sama at na-filled ng Holy Spirit, may matinding pangyayari. There is a miracle. Mayroong himala tulad ng inawit ng aking mga anak. Why? Maganda yung mensahe dinala ni Sir eh. Hindi lang sa inyong kabataan. Walang kasalanan ng mga kabataan, pero hindi ito makakapamili ng magulang. Kaya kayo mga magulang, tayo mga magulang, we must see to it. Kung ikay magpaplano mag-asawa, sino sa inyo single? Yung mga senior citizen, single pa kayo? Senior na ho ako, 61 na ho ako. At yung ating kahapon, yung ating kabataan, at ngayon tayo ang kanilang bukas, we must see to it na bago tayo mag-isip magpamilya, siguraduhin natin may magandang kinabukasan, kaya natin pag-aralin, at lalong higit, train up a child in the way he should go, and when he is old, he shall not depart from it. Ituloy natin kay Peter. Nung siya po'y nag-backslide, he followed the Lord Jesus Christ afar off, malayo. At ang masakit pa nito, Pastor Chody, noong ang Panginoon ay dinakip at pinahihirapan, sinampal, dinuraan, sinuntok, tinadyakan, hulaan mo Kristo kung sino sumusuntok sa iyo. Wow! Ano sabi ng Panginoon? Mula pa ng buhati niya ang krus, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ganon tayo kamahal ng Diyos, kayo mga kabataan. Kay dami-dami ng kakalimutan ay bakit ang Diyos pa? You see? Kung bubulay-bulayin yung mensahe pinadala sa Kanya, sa ating kapatid na ito, grabe ang concern, hindi lang sa kabataan, kundi sa ating lahat. Why? For the glory of the Lord. Now si Peter, habang pinapahirapan ng Panginoon, hindi ito chapsoy ha. Minamadali ko lang, kaso mayroong adlib talaga. Ang Holy Spirit nagbibigay sa atin ng mensahe. Sigaw agad ako wala pang point number 1. Si Peter po, sumusunod sa Panginoon malayo. At alam nyo, para makatagal siya doon sa Golgotha, para makatagal siya sa sobrang lamig, nagpainit siya doon sa apoy ng kaaway. Ang sakit sa kalooban ng Diyos. Ang ating Panginoon ay Diyos na mapanibuguin. Tiniis lahat ng Diyos yun, matured siya eh. Pero hindi siya lahat ng pagkakataon na hindi kanya papatulan. Pag ang Diyos na malo, unti-unti, mapalad tayo sa ating pagtalikod, sa ating pagiging malamig at malahining na hindi agad tayo pinapatulan ng Diyos. Magpasalamat tayo, meron pa tayong chance. Now, habang siya po ay nagpapainit sa apoy ng kalaban, siya po ay tinanong ng pinsan ni Malchus, hanggang sa 3 nagtanong sa kanya, 3 beses niyang itinatwa ang Panginoon. Hindi ko nakikilala ang taong yan. At sa ibang passage, nagmura pa siya. Kasi ang unbeliever nagmumura. Ang mananampalataya hindi na nagmumura. You see? So si Peter nagmura para hindi siya ma-identify na kasama, para libre siya. Alam mo nung una, sanda ako sumama sa bilangguan hanggang sa kamatayan. Pero nung tagbong ayun na, mas mahal ang sarili kaysa sa Panginoon. Kaya nakinig ako. Kayo nakinig? Sinong mahal niyo? Panginoon o ang sarili? Ang sabi ng Luke 6:46, bakit tinatawag niyo akong Panginoon? Panginoon, di niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Now, ito ang masakit. Nung siya po'y nag-backslide, tapos umiyak siya ng kapait-paitan. Now, bakit ko binanggit yung background na yan? Kasi dito sa Acts chapter 3, now when Peter and John went up together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour, and a certain man lame from his mother's womb, lumpo mula pa sa kapanganakan, lumpo na, namamalimos na sa beautiful gate ng temple. Tingnan niyo po sa verse 3, si Peter ay backslider, at doon sa John chapter 20, ay binanggit na, I will go fishing. Bago yung ituloy natin, I will go fishing. Full time yan, mga pastor. Full time yan. Mangingisda uli ako. Ano ang sabi sa chapter 4? Follow me and I will make you fishers of men. And they immediately left their father Zebedee and their boat and their net.
Tapos dito, nag-backslide siya sa chapter 20, I will go fishing. Sabi ng iba, mga balimbing, kasama kami sa iyo. Kasama daw si John. Now, sa chapter 3, siya po'y na-revive na kasi noong day of Pentecost, nag-preach si Peter, very effective kasi revive na po siya eh. Na-filled siya ng Holy Spirit. At nung siya mag-preach, dito po sa chapter 3, ay yung isang pulubi, in a certain man, verse 2, lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. Umaasang mapapalimusan, malilimusan. Eh si Peter mangingisda at hindi na uli ng isda, di walang pera. Anong ililimos? Who seeing Peter, John, and about to go in the temple, asked an alms. And Peter, fastening his eyes, look at this, fastening his eyes upon him with John. Sabi niya, tiningnan niya ang pulubi. Tinitigan niya ang pulubi. Nakikinig ba kayo mga kapatid? Ang sabi po, sana nag-gets niyo, mabilis ako dahil inuunahan ko yung oras. Kailan, sir? Problem. Take time. Ang sabi ni Peter at ni John, look on us. Eh kung backslider ka, masasabi mo yun? Hello? Tumingin ka sa amin. Tumingin, ikaw nga itong tinatuwa mo ang Panginoon 3 times. Pero sabi nga ni Pastor Chody sa mga candidates for baptism, wala na yun! Pinatawad ka na ng Diyos. Kasi nga ang sabi, Pedro, narito hinihingi ka ni Satanas upang ligligin. Datapit pinanalangin kita upang kayo magpakatatag. At kapag kayo nagbalik, palakasin mo, pakainin mo, encourage mo ang iyong mga kapatid. Ayan na si Peter sa ganyang kalalagayan. Because of the filling of the Holy Spirit. Kaya nga, when the church, tayo, our spirit filled together, anong mangyayari? Now, dito makikita po natin sa chapter 4 na nung nag-preach po sila doon sa lumpo, pinersecute sila. The same message, the same method, the same way of salvation, but mayroong Pharisees and Sadducees na kung saan aayaw sa mensahe, ayaw sa mensahe mo ng mga Pariseo at ng mga Saduceo at ng hindi maka-Diyos. Bagamay, minaligtas na 5,000. Una, 3,000 souls got saved. Pangalawa, 5,000 souls got saved. Pangatlo, multitudes got saved. Ilan na? Bahala kayo, multitude yun eh. 8,120 plus multitudes. Yun. Play safe. Now, sila po'y pinersecute. At pagdating po dito, sila po'y pinagbabala, sila po'y sinaktan, sila po'y ikinulong. Tapos yung pinagsabihin, huwag na kayong mangangaral sa pangalang ito. Sa ano yun? Yung pinangaral niya. Yung Jesus Christ na sinabi niya, huwag na daw kayong mangaral. Kaya yung mga walang utang na loob sa Diyos, hindi mangangaral ng Ebanghelyo. Hindi surrender. Nasa comfort zone. Ang gusto lang ay blessing, ayaw ng sacrifice. Mabuti na lang, minauna sa akin, meron akong outline. Now, pero dito pinalaya din po sila. Pastor, pinalaya din po sila kasi 11:44 na. Now, when the church and spirit filled together, what will happen? It produces impact. Hindi impacto ha. Pero meron yan, impact to the lost. To see their spiritual situation. May impact kapag tayo filled ng Holy Spirit. Uulitin ko pala kanina, baptism by the Holy Spirit, it is upon salvation. Baptism with the Holy Spirit, yun ay save. Ang mapupuspos lang ng banal na Espiritu ay ligtas. Are you with me? And then yung ligtas, kailangang mabautismuhan ng tubig para ma-identify sa church. Yung 3,000 ay nabautismuhan. At kung hindi totoo ang bautismo, ba't pa nabautismuhan ng Panginoon sa Kristo? From Galilee to Jordan, more than 80 miles. Nilakad ng Panginoon. Ang sabi na, hindi niya sinabi kay Peter, Pedro, sa halip na si John the Baptist, bibigyan kita ng authority, bautismuhan mo ko. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Hello? Kaya ba niyan lumipad from Galilee to Jordan? Kaya? Ba't hindi niya ginawa? Kasi mahalaga ang tubig bautismo. Eh kung kayo yung mga swimmer, may miyembro ako doon talagang may scuba divers pero binautismuhan ko pa rin yun kasi yun ang way ng Bible. Hindi yung babasain ka lang, walang kwenta yun. Babasain ka na may pananampalataya, naligtas ka, kaya ka babautismuhan. At kapag naligtas ka, kapag kinabautismuhan na, miyembro ka na ng church, forever dapat yun, walang iwanan. You see, dapat naintindihan mo ang ministry.
Tulad ko, naiintindihan ko kayo, kaya nagmamadali ako. It produces impact. Impact to what? To the lost, to see their spiritual situation, to see their lack of preparations, to see their loss of connection. Connection sa Diyos. Wala silang connection sa Diyos. Ang kanilang sitwasyon, sila po'y napapahamak, sila po'y kulang sa preparation. Kung dito po'y may mga kakaibigang bisita, kung sakali man dumating ang kamatayan, alam niyo ba kung saan kayo pupunta? There is life after death. Kaya ang nanay ko noon ay magdadasal. Katoliko ang nanay ko, pero naging Bible Bop. But prior to her salvation, siya po'y mamumuno sa dasal. Ay Katoliko kami. Bakit pag may namamatay, may 4 na po ang araw? Kasi ang mga Katoliko ay naniniwala na pagkamatay mo, buhay ka pa rin. Pag naiwan mo ang katawang yan, buhay ka pa rin. At kapag buhay ka pa rin, nasa impyerno ka kasi hindi ka nahugasan ng banal na dugo, wala ka ng pag-asa. Kaya habang buhay, kaibigan, mayroong pag-asa. You must be born again. Paano ka magiging born again? Kailangan kang mamatay, malibing, at mabuhay na maguli. Kung hindi mo kaya, you will go to hell. Why? Tayong lahat ay magkakapatid, anak ni Adan, tayo po'y makasalanan. At bilang makasalanan, kailangan pagbayaran mo ng kamatayan ang kasalanan mo. Ngayon, kung hindi mo kaya, hindi ka dapat mamatay kasi pupunta ka sa impyerno. At kung mamatay ka, yung dugo mo hindi qualified kasi makasalanan yan. Ang laman at dugo hindi magmamana ng langit. Tirada agad eh, no? Tirada agad. Kayo gutom na ka kayo. Ha? Huwag muna, babarik pa tayo. Kailangan eh, inaantok na eh. Sa ganda ng mensahe. Tapos ngayon, manlulupay-pay kayo. Buti nga, may naririnig pa kayong mensahe. Sabi ko, hindi ko to miyembro, hindi ko to kilala, hindi ko to sesermonan. Pero ang salita ng Diyos, nagmamalasakit sa kanila. Mahal kayo ng pastor nyo. Pero ayaw kong umabot ng 12. Panain nyo ako, ha? To see their loss of connection, to see their needs of salvation. Kailangan natin ng kaligtasan. Why? Pupunta tayo sa impyerno. Lahat ng makasalanan ay pupunta sa impyerno at hindi natin alam ang bukas. Ang buhay ay hiram. Pastor, kunwari ito ang buhay. Yan, kunin mo. Yan ang buhay. Pahiram yan ng Diyos sa'yo. Magtatagal tayo. Wala akong mapipindot eh. At dahil ang buhay ay pahiram, hindi mo alam kung kailan babawiin. At habang pinahihiram ka ng buhay ka ngayon, you must be a good steward of your life. Dahil, sino po sa inyo ang alam kung kailan siya mamamatay? Pakitaas ang kamay. Come on. Pastor, alam ko kung kailan ako mamamatay. Uulitin ko ito nung nalito kayo. Sino sa inyo ang bukas ay buhay pa? Pakitaas ang kamay. Hindi ko tinatanong kung gusto nyo. Ang tinatanong ko ay kung sigurado nyo. Mahal po kayo ng Diyos. Kasi Nay, yung taas nyo, pareho tayo ng gusto. Sino ba naman may gustong mamatay agad tayo? Gusto niya nang mamatay? Wala, di ba? Pero ang sagot ni Nanay, gusto niya, buhay pa siya. Pero ang tanong, sinong nakakatiyak na buhay ka pa bukas? Taas ang kamay. Nagkakaintindihan tayo. Ibig sabihin niyang hiram na buhay, hindi mo alam kung kailan babawiin. Ang sabi ng Santiago 4:14, ang buhay ay parang singaw. Sa sandaling panahon lilitaw, pagdakay maglalaho. Now, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng buhay at sabi ng mga ngaral, kailangan maghanda ka ng iyong sarili, ihanda mo ang bukas mo, tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at binaliwala mo. Kasi dahil minamaliit mo lingkod ng Diyos, ang buhay mo'y hiram. At hindi mo alam kung kailan babawiin ang buhay na yan. Hindi mo alam dahil baka ngayon na. See? Handa ka na ba? Anong gagawin? Kinakabahan ako. Kinabog ang dibdib sa kasasig. Anong gagawin mo kung maglaho na ang buhay mong hiram? Siya may jingle eh. Di ako'y wala. At natagpuan mo ang huli na 12:00 na. Handa ka na. Tanggapin mo si Kristo. Huwag puro kainan. Makinig ka naman. Kung hindi ka pa handa, habang buhay ka, ikay maganda. Sapagkat kailangan mo ang kaligtasan. Why? Hell is real. Totoo ang impyerno.
to see your future destination. Ang sino mang hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Narinig niyo yung mensahe? Narinig niyo yung kanina tinura ni Pastor? Ang impyerno ay totoo. Now, kung hindi totoo ang impyerno, ba't pa mangangaral ang negosyante ito? Mang-hold up na lang kayo. O ituloy nyo, panlalalaki nyo. Ang pambababae, bakit ba isa lang ang asawa nyo? Wala namang impyerno eh. Ay bakit takot kayo? Because do you believe? You believe that hell is real. You see? Hindi ito biro. Now, makakalungkot ano ho? Hindi ako nag-i-entertain. Ito ang realidad ng buhay. Napaka-blessed natin kasi bukod sa ito, Blessed Bible Baptist Church, ano nga pangalan? Sure, no? Blessed. Iba yung swerte, iba yung blessed. Hindi kayo sinuwerte, kayo pinagpala. Meron kayong church na nangangaral ang pure gospel. Kaya kung hindi ka pa handa, now is the time to prepare. Hindi na ako mag-invitation si Pastor na ha. Yes. Oh, 11:50 to, 8 minutes. 10 points po ito. 45 sub-points to see their present condemnation and to see the need for immediate decision. Kailangan ng immediate decision. Sabi dito, impact to the lost and impact to the saints. Merong impact, merong dating sa mananampalataya. Kapag fill tayo ng Holy Spirit, impact to the saints to be consistent in preaching the Word. Amen? We must be consistent in preaching the Word of God. Why? Ito ang ating role. Yung negosyo ni Sir, yung pamilya mo, bahay at lupa, sasakyan, maiiwanan lahat yan. Kung kasama ka sa rapture, ang talagang madadala lang natin ay kaluluwa. Preach more souls. Hindi lang isa. Mahirap pong madadala yung bagahe. At ang nakakalungkot, pag materialistic tayo, delikado ka sa langit. Baka nakawin mo sa sahig doon. Kaya sa lupa pa lang, tinuturuan na kayo sa isang local church ng tamang behavior before the Lord. You see? To be consistent in preaching the Word, in serving the Lord, to be obedient in the words of the Lord, to be transparent in practicing the Word, to be patient in waiting for the Lord. Maging mapagtiis tayo. Alam nyo, babalik na ang Panginoon sa isang kisap mata. Pero iba ang timetable ng Diyos, ibang timetable natin. Bakit hindi ipinalam ng Diyos kung kailan siya babalik? Kasi mga pakitang tao tayo eh. Saka ka lang mag-a-attend ng Diyos, saka ka lang magtatay, saka ka lang mag-a-active. Kapag alam mong bukas ay dadating ang Panginoon, what about kung ngayon? Mabubulaga ka, aba? Nag-iinom ka pa, bigla nag-rapture. Pasensya na sa nag-iinom sa mga tinamaan. Hindi na ako, naalala ko yung isang waiter, tatagal tayo. Mayroong isang mama, nag-iinom sa beer house, Pastor. At may isang edad ko. Lasing na siya. Mang Ambo, huwag na ako kayong umorder. Order pa ako, lasing na lasing. Tapos meron tumigil na tricycle. Sing edad. Sino bang bata-bata? Ikaw. Sing edad mo. Pag baba ng tricycle, lasing na lasing. Pupunta to sa restaurant. Restaurant lang yun, pero nagiinom sila. Sabi ng waiter, sarado na kami. Inom pa ako. Hanggang saan? Wala siya magawa. Nagwawala eh. Tapos, wala na bang mesa? Nakataob na lahat. May isang matanda nagiinom doon. Lumapit siya, hello, meron akong pare dito. Paglapit niya, order pa ako. Wala nagawa ang waiter, kapitbahay niya eh. Binigyan niya, lasing na. Nagkaharap yung dalawa. Isang matanda, sing edad ko, sing edad mo. Parang pamilyar ka sa akin. Sabi nung kabataan, ikaw rin pare, parang pamilyar ka. Usap sila. Sabi ng waiter, lasing na naman yung mag-ama. Yan nagagawa ng alak. At hindi pa rin sila nagkakilala dahil sa kalanguan. Naglakad sila na akala mo yung magkumpare. Sige, labas na tayo. Inaaway na tayo ng waiter. Sa paglalakad nila, sabi nila, di pa ako lasing. Ako hindi pa rin. Nakita nila yung planeta. Sikat ng araw. Pare, hindi araw yan. Buwan yan. Araw yan. Buwan. Lasing ka na. Hindi ako lasing. Hanggang sa pag nagtatalo sila, mag-aaway na. Nakakita na naglalakad. Tingnan natin kung sino lasing ha. Magtanong tayo doon sa hindi nakain. Excuse me. Nag-English pa. Magtatanong lang kami. Yan ba buwan o araw? Sabi ng kasama ko, buwan to. Sabi ko, lasing na to.
Buwan o araw? Sabi ng tinanong, hindi ko po alam, hindi po ako taga rito eh. Yan ang nagagawa ng alak. Gutom na kayo, 5 minutes na lang. Maghintay kayo sa pagbabalik ng Panginoon, pero habang naghihintay, gumagawa. And impact to the world. May dating. They will see our unity in the faith when we are filled with the Holy Spirit. Yung pagkakaisa natin ito, alam niyo ba, sa sabungan, hindi ganyan ang ngiti. Lalo't pagtalo. Pero alam mo, kongregasyon din yun, tayo kongregasyon din, pero kay Jesus Christ. Kaya atin po, huwag nating tiyagain, ating pasalamatan, yung privilege and opportunity na mayroong ganitong pagtitipon, kahit iiyak ka na. Now, tama na to? Pangalawa na? Kapag fill tayo ng Holy Spirit, not only to produce its impact, but also it prepares individuals to change everyone's perspective. Yung kanina, perspective. Upang palitan yung perspective ng bawat isa. Yung dati makamundo ka, ngayon dapat makadiyos ka. Ha? They will be led by the Holy Spirit in a new way of life. They will be led by the Holy Spirit in the new vision for His name. Dapat meron tayong pananaw, hindi yung puro sarili mo. Amen. Yung gising pa. Gising pa. Seryoso po ito, ha? Kailangan ko lang kayong patawanin kasi talagang yung tiyan nyo ang nagiging Panginoon. Christian. Naunawaan ko, alas 12 na talaga eh. Pero kailangan isuko natin na sino mo na kay Kristo bago nang nilalang. Yung dating magugutumin, ngayon ay nagsasakripisyo na. Pastor June, 2 Corinthians 5:17. Sariling ano yon. They will be led by the Holy Spirit to involve in church activities, to obey God's will, and to change their mental view. And they will be led by the Holy Spirit to biblical point of view. You see? Kaya sabi ko pa, nagkakaisa kami ng Espiritu. Pangalawa, to change everybody's passions. Yung passion mo, yung drive mo, yung conviction. Makikita ng mundo at ng bawat isa na kapag nagkakaisa ang church, nakakahawa. Ay sabi nga kanina kung ano yung nakakarami, merong isang radio broadcaster ba yun? Hindi ko na may mention na tayo naka-live. Naka-live ako Nung nabubuhay pa ito, sabi, anak, kung saan ka masaya, successful ka. Ay naanakan yung anak niya, di successful. Hindi porket masaya ka, ay tagumpay ka. Kung labag sa Diyos ang ginagawa mo. You see? To change everybody's passion and what? To change everybody's purpose. Tama na yan? Pangatlo na tayo. At kapag fill tayo ng Holy Spirit, it promotes what? The invincible. Alam niyo ang nangyari? Nung sila persecuted, sila'y nanalangin at na-shake yung kanilang lugar. Katulad ng Day of Pentecost, na-shake uli. Ibig sabihin, nagpapaalala ang Holy Spirit na siya hindi nagbabago. Kung paano ang Panginoon sa Hebrews chapter 13 verse 8, siya noon, ngayon at magpakailanman, ang Holy Spirit nagpaalaala, hindi ko kayo iniiwan, hindi ako nagbabago sa inyo. I'm still your comforter. At na-shake yung kanilang kinalalagyan. Lumakas ang loob nila. Tama ang kanilang paninindigan. We ought to obey God rather than men. You see? Tayo ba'y nagkakaintindihan? Alsin muna sa isip ang plato at kutsara. Dadating tayo dyan. It promotes the invincible mo. Invincible. Why? Kapag fill tayo ng Holy Spirit, a biblical faith is introduced. Alam niya ang buhay ko noon. Bibigyan ko lang kaunting patotoo dito. Yung biblical faith ay maipapakilala. Why? Nung araw po ako'y nasa madyungan. Ako'y laking saklaan. At kapag ako'y nalalasing, ako'y nangahabol ng saksak. Babasagin ko ang 4 kantos at yung mga barkada ko mismo, hinahaliho ko ng saksak. Dahil sa alak. Pero nung ako'y makakilala, April 17, 1988, nabago ang buhay ko. Hindi ako nagbago, binago ako ng Panginoon. Gawin niyo yun, mangaral tayo para mabago ang mga tao. Huwag natin saluhin ang kaligtasan. Kung si Kristo na sa iyo, ipagsabi mo. Amen? Biblical faith is introduced and biblical faith were increased. Nung sila po na-fill ng Holy Spirit, dumami pa. Kaya nagkaroon ng multitude of people got saved. You see? And what? Tapos, biblical faith has initiated.
They begin to practice their newfound faith in the Lord. Nabautismuhan po sila, naglingkod sila, sumamba sila, nagkaloob sila, nagsakripisyo sila, minahal nila ang Diyos. Alam niyo ba, kapag hindi tayo umattend, ang audience ng Diyos nababawasan na papunta kay Satanas. At kapag hindi ka nag-share ng gospel, pinapahintulutan mo ang diablong maraming tagapakinig. Anong marinig yan? Anong marinig ng mga tao sa sanlibutan? Hindi pagmamalasakit. Kayo ang tagapagdala ng malasakit ng Diyos. Sabi ni Pablo, kayo ang aming sulat. So anong klaseng sulat ay? Guri-guri, blurred o diretso? You see? Now, okay yung mainip, tapos na tayo. Ang pinag-uusapan po natin dito, dapat tayo ay ma-filled ng Holy Spirit. As I close, papaano tayo mapupuspos ng banal na Espiritu? Are you interested? First of all, you must remember all the sins that you have committed. Just remember. I-evaluate nyo, anong kasalanan mo, pangangalunya, pagnanakaw, pagpatay. Alam niyo ba, kahit hindi ka pumatay ng aktual, he that hated his brother is a murderer. Yung mapuot ka at magalit ka sa kapatid mo, hindi balik ko nagalit ka sa kasalan, pero yung mismong kapatid mo nadamay na, pinatay mo na siya. Yung ikay backslider, malamig ka, malahininga ka, hindi ka tumatanaw ng utang na loob, isipin mo lahat yan. Yan ay kasalanan. At pag naisip mo na, repent all of this. Pangalanan mo kung ano yung kasalanan na gawa mo. At pangatlo, pag napangalanan mo, pinagsisihan mo, maniwala ka sa pagpapatawad ng Diyos. At kapag pinatawad ka ng Diyos, dahil totoo yun, hindi nagsisinungaling ang Diyos, hingin mo, Lord, puspusin mo po ako ng iyong banal na Espiritu. Ngayon, lumakad ka sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nga, kapag ang bawat iglesia ay puspos ng Banal na Espiritu, it produces impact, it prepares individuals, and it promotes the invincible. Pero hindi ka mapupuspos kung ikaw ay unsaved. Kailangan mong maligtas. Paano ka maliligtas? Tingnan mo ngayon sarili. Hindi mo alam kung saan ka pupunta. At kailangan mo ang tagapagligtas. Si Kristo lang ang nag-iisang tagapagligtas, wala nang iba. Sapagkat sa kanino mga iba, walang ibang pangalan na makapagliligtas sa atin. Acts 4:12. Kailangan ka maligtas. Dahil hindi habang panahon ay magkapartner kayo ng flesh mong yan. Iiwanan mo yan, you are still alive. Tatandaan nyo, ladies and gentlemen, hindi ka mamamatay, wala kang kamatayan. Ikaw ay may pasimula nung likhain ka, hindi ka mamamatay, wala kang katapusan. Ang problema, yung katawan mo, dugo, iwan. But you are still alive. May pakiramdam ka, yung 5 senses mo. At kahit imbalsamuhan ng katawan mo, hindi na makakaramdam yan. Pero ikaw, pupunta ka sa impyerno. Now, the choice is yours. Kung kaming mga pastor dito at mga mangangaral, ay mali ang aming itinuro, na abala lang namin kayo. Uuwi kayo. Pag nakakain, kalimutan nyo, naloko namin kayo. What about kung totoo? At hindi mo tinanggap ang Panginoon? The choice is yours. Kailangan ka maligtas. Because hell is real. And then after you got saved, you must be filled with the Holy Spirit. Yun. 4 minutes.